Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Jericho Legaspi. At ngayong araw po, ang tatalakayin natin ang isang pinakamahalagang panlipunang usapin, ang epekto po ng climate change at matinding baha sa maralitang tagalungsod gamit ang pananaw na naturalismo. Ang climate change ay isa sa pinakamalaking suliraning kinakaharap ng buong mundo. Bagamat nararanasan natin ang epekto nito, hindi lahat ay pare-pareho ang antas ng pinsalang natanggap nila. Kadalasan, ang mga maralitang naninirahan sa lungsod ang higit na naaapektuhan dito. Sa presentasyong ito, aalamin natin kung bakit ito nangyayari at kung paano ito ipapaliwanag ng mga naturalismo. Dito po sa slide 2, ano nga ba ang naturalismo? Bago natin pag-usapan ang climate change, unawain po muna natin kung ano nga ba ang naturalismo. Tulad ng makikita ninyo dito sa screen, ang naturalismo ay isang pananaw na nagsasabing ang lahat ng nangyayari sa mundo ay may likas o may scientificong paliwanag. Ibig sabihin po nito, ang mga pangyayari sa kalikasan ay naipapaliwanag sa pamamagitan ng agham, obserbasyon, pananaliksik at ebidensya, at hindi sa pamamagitan ng mga supernatural na dahilan. Sa pananaw na ito, mahalagang itanong ang ano nga ang sanhi ng mga problema ito at ano nga ang sinasabing siyensa tungkol dito. Dahil kapag naunawaan natin ang tunay na sanhi ng isang problema, mas nagagawa nating makahanap ng mga epektibong solusyon para dito. Ito ang pananaw na gagamitin natin sa pagsusuri ng climate change. Ano nga ang climate change? Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang climate change. Kung makikita ninyo sa mga larawang ito, ang ilan sa mga pangunahing gawain ng tao na nagdudulot ng climate change ay ang usok mula sa mga pabrika at sasakyan ay naglalabas ng greenhouse gases. Habang ang patuloy na pagputol ng mga puno ay nagpapababa sa kakayahan ng kalikasan na sumipsip ng carbon dioxide. Dahil dito, mas marami pong init na ang naiipon sa ating atmosphere. Unting-unting umiinit po ang ating mundo, mas lumalakas po ang mga bagyo, at mas nagiging matindi ang pag-ulan. At mas madalas din ang pagbaha sa mga lungsod. Sa pananaw ng mga naturalismo, ang mga pagbabagong ito ay hindi basta nangyayari. Ito ay bunga ng mga natural na proseso na lalong nagpapalala ng mga gawain ng mga tao. Epekto ng mga maralitang tagalungsod. Dito po ay ipapakita kung ano ang mga epekto po sa mga tagalungsod. Ngayon naman po ay titignan natin kung sino ang pinaka-apektado tulad ng makikita ninyo dito sa mga larawan. Maraming maralitang pamilya ang mga nakatira malapit sa ilog, estero o mababang lugar. Dahil iyon lamang ang kaya nilang tirahan. Kapag dumating ang malakas na ulan at baha, sila ang unang naapektuhan. Nalulubog ang kanilang mga bahay, nawawala ang kanilang mga kagamitan, nasisira ang kanilang kabuhayan, at napipilitan pa silang lumikas sa mga evacuation center. Bukod dito, ang maruming tubig, baha, ay maaaring magdulot ng iba't iba't sakit tulad ng leptospirosis, dengue at diarrhea. Makikita din natin na ang climate change ay hindi lamang usaping pangkalikasan, isa rin itong usaping panlipunan dahil direktang naapektuhan ang mga kabuhayan ng mga kalusugan at kinabukasan ng maraming tao. Ngayon naman po ay susuriin natin ang problemang ito gamit ang mga pananaw ng mga naturalismo. Tulad ng pinakita sa diagram, nagsisimula ang lahat sa mga gawain ng tao. Kapag nagtatapon tayo ng basura kung saan-saan, bumabara ang mga kanal at estero. Kapag patuloy ang pagputol ng mga kabugubatan, nababawasan ang mga punong sumisipsip ng tag-ulan. Kapag patuloy ang pagsunog sa mga fossil fuels, tumataas ang greenhouse gases sa atmosphere. Ang lahat ng ito ay nagdudulot ng climate change. At dahil sa climate change, mas tumitindi ang mga bagyo at pag-ulan. Sa huli, ang pinakamalaking epekto ay nararanasan ng maralitang tagalungsod. Ito ang ipinapakita ng naturalismo na bawat epekto ay may likas na sanhi. At kung mauunawaan natin ang sanhi, mas makakahanap tayo ng tamang solusyon o mas mabisang solusyon. Mga posibleng solusyon para dito. Matapos nating malaman ang mga sanhi, pag-usapan naman natin ang mga solusyon.
Makikita ninyo sa mga larawan ang ilan sa mga hakbang na maaari nating gawin. Una, ang pagtatanim ng mga puno upang makatulong sa pagsipsip ng carbon dioxide at tubig ulan. Ikalawa, ang paggamit ng renewable energy tulad ng solar at wind energy upang mabawasan po natin ang ating mga polusyon. Ikatlo, ang tamang pagtapon ng basura upang hindi magbara ang mga kanal at estero. Ikaapat, ang paggamit ng mga makabagong flood warning system upang maagang makapaghanda ang mga komunidad sa pagdating na baha. At panghuli, ang maayos na urban planning upang maiwasan ang pagpapatayo ng mga bahay sa mga lugar na mataas ang panganib ng pagbaha. Mapapansin natin ang lahat ng mga solusyong ito ay nakabatay sa siyentipikong pag-aaral na siyang pangunahing prinsipyo ng naturalismo. Ano ang ating magagawa? Maaaring isipin ng ilan na ang paglutas sa climate change ay trabaho lamang ng mga siyentista o ng pamahalaan. Ngunit tulad ng makikita ninyo sa mga larawan, kahit tayong mga estudyante ay may malaking maiaambag, maaari tayong magtapon ng mga basura sa tamang lagayan, magtanim ng mga puno, magtipid sa kuryente at tubig. Sumali sa mga clean up drive at higit sa lahat, hikayatin ang iba na pangalagaan ng ating kalikasan. Maaring maliit ang ating mga hakbang, ngunit kapag pinagsama-sama ng mga ito, malaki ang magiging epekto sa ating kapaligiran. At malinaw, bilang pagtatapos, malinaw ang climate change at matinding baha ay may malaking epekto sa buhay ng mga maralitang tagalungsod. Sa pananaw ng naturalismo, ang mga problemang ito ay malinaw na siyentipikong paliwanag at maaari ring matugunan sa pamamagitan ng kaalaman, pananaliksik, teknolohiya at sama-samang pagkilos. Tulad ng ipinakita sa huling larawan, ang kinabukasan nating planeta ay nakasalalay sa mga desisyong ginagawa natin ngayon. Kung aalagaan po natin ang ating kalikasan, mapoprotektahan din po natin ang mga taong higit na naaapektuhan ng climate change. Bilang pagwawakas, nais kong iiwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang kalikasan ay tumutugon sa paraan ng ating pagtrato rito. Kung aalagaan natin ito ngayon, mas magiging ligtas ang ating kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Yun lang po. Thank you.